At basahin po natin ang main text sa araw na ito. Ayaw ko pong pag-abalahin pa ang mga oras. Aniyahan ko po kayo sa Hebrews chapter 10, verse 23. Basahin po natin. Sabi dito, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Ang Diyos sa magpala ng kanyang mga salita, mga kapatid, sabihin natin Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo sa araw na ito. At pagpalain po kayo ng kanyang mga salita at ayaw ko pong pagkabalain pang mga oras at ang aking subject po ay holding fast of the promises of God. Hawakan nating matibay ang mga pangako ng Diyos, mga kapatid. At yun naman dapat ang ginagawa ng mga Kristiyano, mga kapatid, na tayo ay dapat na pinanghahawakang matibay o pinanghahawakan natin na mahigpit ang kanyang mga pangako. Sapagkat hindi lamang po tayo tinawag patungkol sa kaligtasan, kundi marami pang bagay na nais gawin ng Diyos, meron pang mga bagay na nais ibigay ang Diyos sa mga mananampalataya, sa kanila na mga sumampalataya sa ating Panginoon. At pag-uusapan po natin yung holding fast to the promises of God. At meron ditong nabanggit dito sa Hebrews chapter 10, verse 23, for God is faithful. Sabi dito, for He is faithful that promise. Ang Diyos daw ay tapat na nangako, mga kapatid. At hindi na natin yan pag-uusapan, mga kapatid, kung gaano katapat ang Diyos sapagkat alam naman po natin yan. Noong mga nakaraan ay pinag-usapan po natin, binanggit ng ating apostol patungkol sa God make an oath. Ang Diyos ay nagbigay ng panunumpa. Siya'y nanumpa. Ang kanyang pinanumpa ay mismo ang kanyang sarili. Diba? Kaya masasabi natin na God is faithful sa kanyang mga pangako, mga kapatid. At minsan nga binubulay-bulay ko kung ang Diyos natin ay hindi tapat sa kanyang pangako o nagbabago ang kanyang mga pananaw, ang kanyang mga salita o ang kanyang mga pangako, ay hindi natin pwedeng panghawakan na mahigpit ang kanyang mga salita. Diba? Parang tao, mga kapatid, kapag tayo ay nabibigo sa mga tao, kapag tayo nangangako, kapag nabigo natin ng isang tao, sa susunod na magsalita ka, ay hindi ka na niyan paniniwalaan. Ano na yan, kumbaga naraya na. Pero kapag ang Diyos, mga kapatid, ay nagbitiw ng kanyang mga salita, ng kanyang mga pangako, ay siya po ay tapat, obligado po ang Diyos na ito ay gawin. Diba? Sapagkat siya po ay righteous God. Siya ay totoong ginagawa niya kung ano ang kanyang mga salita. Kumbaga sa isa pang merong isang salita ang Panginoon. Hindi po nagbabago ang kanyang mga salita. Kaya kung meron man tayong mahigpit na pwedeng panghawakan, mga kapatid, hindi ang salita ng tao, kundi ang salita ng Diyos, mga kapatid, na matibay ito na maaasahan po natin sapagkat hindi nagbabago ang Diyos. At hindi natin pag-uusapan kung gaano ka-faithful ang Panginoon, mga kapatid, pero ang gusto ko na tingnan natin ay yung holding fast. Paano dapat tayo pinanghahawakan nating mabuti, pinanghahawakan nating mahigpit ang kanyang mga pangako ng Panginoon sa atin. At ang ibig sabihin po ng holding fast o yung hold fast ay keep a firm grip. Diba? Yung grip na talagang as in na ikaw ay dapat kapag hinawakan mo ang isang bagay, talagang mahigpit, mga kapatid. At ganun dapat tayo mahigpit ang ating kapit sa mga pangako ng Diyos. At iba pang ibig sabihin ng hold fast ay bind to, attach to. At yung pangatlong ibig sabihin ay unite with. At ang pinakagusto kong ibang salin dito, ibang kahulugan ay not letting go. Huwag na hahayaan na kumawala
o yung i-let go mo ang mga pangako ng Diyos. Kung meron man tayong i-let go, mga kapatid, yung mga bagay sa sanlibutan. Sabi ng Biblia, kinakailangan natin alisin yung mga bagay na makasanlibutan sa buhay natin, yung kasalanan, yung mga ugali na hindi tama, yun ang dapat nating i-let go, mga kapatid. At kung meron man dapat tayong hindi i-let go sa buhay natin, yun po yung mga pangako niya sa buhay natin, mga kapatid. And sa araw na ito, I just want to encourage everyone, nawa po ay patuloy po tayo na panghawakan ng kanyang pangako, yamang ating nalalaman, ang panahon ay napakalapit na. Ang panahon natin ay kumbaga ay namiminto-minto, kumbaga sa ay talagang napakalapit na po natin sa pagbabalik ng Panginoon. At ito yung panahon na dapat natin na masigit po nating mahigpit na panghawakan po ang kanyang pangako. At hindi lamang naman po isang pangako ng Diyos, kundi napakarami. At kung bibilangin po natin yung mga pangako ng Diyos, ay napakarami po nito, mga kapatid. Pero mamaya itingnan natin sa general na pagtingin o i-categorize po natin ito sa isang para makita natin, mga kapatid. Pero tingnan po natin yung kwento ni Jacob. Napakaganda nung ginagawa ni Jacob, mga kapatid. Buksan po natin sa Genesis chapter 32, mga kapatid. Genesis chapter 32. Pagdating sa mga pangako ng Diyos, ang lagi po natin nababanggit si Abraham, sapagkat kilala natin si Abraham, mga kapatid, sapagkat nung ang Diyos nangako kay Abraham, pinanghawakan po ito ni Abraham, mga kapatid. Although na napakaraming kahinaan ni Abraham, pero hindi niya po ito nilet go ang mga pangako ng Diyos. Di ba? Kahit naman po tayo, marami po tayong kahinaan, pero kinakailangan natin na maigpit na panghawakan ng kanyang mga salita sa buhay na ito, sa kanyang mga pangako. Hallelujah. At tingnan po natin kung ano ang ginawa po ni Jacob. Kilala naman po natin yung buhay ni Jacob, no? Ang buhay po ni Jacob, siya po ay anak po ni Isaac. Sila po ay kambal, si Esau at si Jacob. Kilala na po natin yan. At alam po natin na si Jacob ay dinaya itong si Esau at ang kanyang amang si Isaac dahilan sa tinatawag na pagpapala. At dahilan sa ginawa ni Jacob na hindi mabuti, siya po ay pumunta doon sa kanyang kamag-anakan, doon kay Laban. At ito pong si Jacob ay nakapag-asawa kay Leah at kay Rachel. Kung di po ako nagkakamali, tama po ba? Si Rachel at si Leah. At dumating yung pagkakataon, mga kapatid, na ito pong si Jacob ay tinawag muli ng Diyos na kinakailangan niya na bumalik doon sa pinanggalingan niya, doon sa kanyang bayan, sapagkat siya'y sinugo, mga kapatid, sapagkat doon siya pagpapalain ng Diyos. Tandaan po natin, ang mga pangako ng Diyos, mga kapatid, ay kinakailangan na unang-una ay mapunta ka doon sa pinangakong lugar. No? Kung titingnan nyo, si Abraham ay hindi binigyan ng anak nung nandoon po siya sa Ehipto. Kundi ibinigay yung pangako na anak kay Abraham nung siya po ay bumalik doon sa Kanaan. Kaya ang Diyos, mga kapatid, ay inilalagay muna tayo sa tinatawag na posisyon natin. Dapat nandun po tayo sa lugar natin, mga kapatid, upang sa ganon ang Diyos ay magbibigay ng pagpapala o kanyang pangako sa atin. At tingnan po natin, itong si Jacob, mga kapatid, ay sa Genesis chapter 31 siguro, basahin po muna natin. Siya'y pinauwi ng Diyos patungo doon sa kanyang kapatid na si Esau doon sa Kanaan. Sabi sa Genesis chapter 31 verse 3, sabi diyan, at sinabi ng Panginoon kay Jacob, magbalik ka sa lupain ng iyong mga magulang at sa iyong kamag-anakan at ako'y sasayo.
Yan po yung utos, mga kapatid, ng Diyos kay Jacob. At dito naman sa Genesis chapter 32, ito na po yung panalangin ni Jacob sa verse 9. Pero bago yan, mga kapatid, nung si Jacob, mga kapatid, ay sinabihan na pumunta muli doon sa kanyang bayan, sa kanyang kapatid na si Esau. Alam naman po natin na si Esau ay kalaban ito ni Jacob. Kaya kumbaga ay magkagalit sila, mga kapatid. At itong si Jacob ay nandoon ang kanyang takot, nandoon ang kanyang pangamba na baka ay lipulin si Jacob dahil sa galit ni Esau sa ginawa ni Jacob, mga kapatid. Kaya nandoon yung labis na pangamba ni Jacob sa kanyang kapatid. Kaya ano ang ginawa po ni Jacob? Ang ginawa ni Jacob ay meron muna siyang mensaherong sinabihan, pumunta muna kayo sa aking kapatid at sabihin ninyo na ako'y papariyan. At sabi dito sa verse, siguro sa verse, muna tayo? Verse 3, Genesis chapter 32, verse 3, Now Jacob sent servants before him. And Jacob sent messengers before him to Esau, his brother, unto the land of Seir, the country of Edom. And he commanded them, saying, Thus shall ye speak unto my lord Esau, thy servant Jacob. Said thus, I have sojourned with Laban and stayed there until now. I have oxen, asses, flocks, and men servants, and women servants, and I have sent to tell my lord that I may found grace in my sight. At sa verse 6, And the messengers returned to Jacob, saying, We came to thy brother Esau, and also cometh to meet thee, and 400 men with him. Mas lalong natakot itong si Jacob sapagkat imimit niya si Jacob na merong 400 na kalalakihan. Siyempre, baka magkaubusan ng pag nagkaroon ng initan, dahilan sila magkalaban, pwede sila na maglaban, mga kapatid. At ang kaisipan ni Jacob ay nandoon ang kanyang pangamba. Nandoon ang kanyang takot na baka siya'y lipulin ni Esau dahilan sa kanyang ginawa. Kaya nung bumalik yung mga mensahero sa kanya, yung mga servants niya, mas lalo siyang natakot. Kaya sa verse 9, mga kapatid, nandito yung desperation ni Jacob, Genesis chapter 32, verse 9. At sabi po dito, And Jacob said, O God of my father Abraham, and God of my father Isaac. Ito po ay panalangin ni Jacob. Of my father Isaac, the Lord which says unto me, Return unto thy country and to thy kindred, and I will deal well with thee. At sa verse 10, sabi dyan dito, sa kanyang panalangin pa, I am not worthy of the least of all the mercies. Parang tayo, mga kapatid, kapag tayo po ay nananalangin sa ating Diyos, di ba, kapag tayo ay nasa trouble, nandun po yung matinding pagpapakumbaba po natin sa Diyos. At ganito yung kalalagayan ni Jacob, which thou hast showed unto thy servant, for with my staff pass over this Jordan, and now I become 2 bands. At sa verse 11, Deliver me, I pray thee, from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear him, lest he will come and smite me. Diba? Ganun po yung kanyang nararamdaman. Kaya siya nanalangin, mga kapatid, sa Diyos, kasi baka siya ay patayin, patayin si Jacob ni Esau, ang kanyang kapatid. And the mother with the children,
And sa verse 12, and thou said, I will surely do thee good and make thy seed as the sand of the sea which cannot number of multitude. Binanggit ni Jacob, mga kapatid, yung pangako kay Abraham. At ito'y nakatulay kay Jacob, mga kapatid, sapagkat nangusap muli ang Diyos kay Jacob na sa kanya ay manggagaling ang maraming binhi pa. Sila ay magiging napakalaking bansa. Nung nakaraan ay binanggit na ito ng ating apostol, mga kapatid, patungkol sa generation ng Israel. At alam po natin na naging Israel ang pangalan ng ngayon yan, mga kapatid, dahilan sa pangalan ni Jacob. Pinalitan po ng Diyos yung pangalan ni Jacob na Israel. Mamaya tingnan po natin yan. At sa pagpapatuloy ng kwento, mga kapatid, after niya po na manalangin sa Diyos, siya po ay, dito sa verse 22, naktawan ko na po yung maraming bagay, at sa verse 22, and he rose up that night and took his 2 wives and his 2 woman servants and his 11 sons and passed over the ford Habuk. And he took them and sent them over the brook and sent over that he had. Sinugo ni Jacob yung kanyang mga asawa at ang kanyang mga servants, mga kapatid. At sa verse 24, and Jacob was left. Siya po ay nag-iisa na lamang. Nung siya po ay nag-iisa na lang, sabi diyan, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. Meron siyang nakapunyagi, meron siyang nakalaban na isang lalaki. Sabi niyan, isang tao. At sa verse 25, sabi diyan, and when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him. Tagalog nga natin. Sabi diyan, at siya'y, verse 25, at nang makita nitong siya'y hindi manaig sa kanya, ay hinipo ang kasukasuhan ng hita niya, at ang kasukasuhan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya. Ang sabi pa sa ibang salin dito ay na-broken ang kanyang hips, mga kapatid. At sinabi, bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na, at kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako mababasbasan. Ang gusto kong tingnan dito, mga kapatid, yung ginawa ni Jacob kung papaano siya kumapit, mga kapatid, para lamang basbasan. Sa ISB version, sabi diyan, please, Jacob inquired, tell me your, 26, and said, let me go, because the dawn has come, I won't let you go. Jacob replied, unless you bless me. At gusto kong ituloy ito, mga kapatid, sa ating paksa sa araw na ito, na kung meron man tayong kinakailangang gawin, mga kapatid, ay kagaya po ni Jacob. Diba? Nung siya po ay, after niyang manalangin, sinugo niya ang mga servants niya, at siya po ay nag-iisa na lamang, at nung siya po ay nag-iisa na lamang, meron siyang nakatagbong isang lalaki, at wala naman pong iba dito na tinutukoy, kundi ang ating Panginoon, mga kapatid. At sabi diyan sa verse 26, sila ay nagbuno, sila po ay nag-wrestling. Kumbaga sa ano pa, nag-wrestling pa, mga kapatid. Talagang hindi hinahayaan ni Jacob na kumawala ang Panginoon. At hinahawakan niyang mahigpit ang Panginoon, mga kapatid. At sabi niya, I won't let you go unless you bless me. At gusto kong tingnan, mga kapatid, na kinakailangan pala natin kung tayo ay hahawak sa mga pangako ng Diyos, sa kanyang mga biyaya, kinakailangan po pala natin ito na kagaya ng ginawa ni Jacob. Firm, mga kapatid. Huwag natin ililet go, mga kapatid. Kaya nga sabi ko doon sa hold fast, ang ibig sabihin doon ay not letting go. At ang ganda po ng sinabi dito, sapagkat sabi diyan ay si Jacob ay hindi niya nilet go ang Panginoon maliban na siya'y i-bless.
maliban na igawad sa kanya yung pangako niya sa kanya, mga kapatid, sapagkat merong pangako ang Diyos sa kanya, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jacob ay darami ang binhi niya, sapagkat nagtulay mula kay Abraham hanggang kay Jacob, mga kapatid. Alam po natin na nangusap din kay Jacob sa mga pangakong ito. At itunulay kay Jacob, at kaya ngayon, ito namang si Jacob ay nandoon yung pananambitin niya patungkol sa pangakong ito. At sana, mga kapatid, ang mga pangako ng Diyos ay hindi lamang tayo sumasama-sama, kundi ito po ay personal po sa atin. Kung paano dapat pinangako sa mga apostol, sa mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, ay kinakailangan na ma-reveal din po ito sa atin. Ano bang ibig sabihin kung ma-reveal? Ibig sabihin, meron kang, kapag narinig mo ang kanyang mga pangako, merong inspirasyon, merong itong tirabaga kumukonekta sa inyo, mga kapatid. Hindi lamang ito, mga kapatid, na dahilan, kinakailangan ko lang magsimba, dahilan sa aking mga magulang, pero hindi, mga kapatid. Kaya nga, salvation ay pangako yan. Pero kinakailangan na personal mo ring maranasan ang salvation. Kinakailangan mo rin na personal na maranasan ito, kagaya po ni Jacob. Diba? Kasi yung pangakong ito ay pangako ng Diyos kay Abraham. Pero kinakailangan na yung pangako kay Abraham ay tumulay kay Jacob, at kinakailangan niya, mga kapatid, na ma-reveal din ito sa kanya. Mangusap din sa kanya ang Diyos, mga kapatid. At alam ko, mga kapatid, na ang Diyos ay nangungusap rin po sa atin. Personally. Merong mga personal na mga pagpapahayag ng Diyos sa atin. Kinakausap tayo ng Diyos. Sa pamamagitan ng minsan, inspiration by through preaching. Minsan tayo ang Diyos ay nagpapahayag through dreams, visions. Pero kadalasan, mga kapatid, ang pangungusap ng Diyos ay through preaching of the Word, through the inspiration of the Word, mga kapatid, kagaya po ng ganito na ginagawa natin. Na kapag narinig natin yung kanyang mga pangako, ang kanyang mga salita, tila baga merong kumukonekta, mga kapatid. At iyon po ang nagpapasaya sa atin, kagaya ng ginawa ng Diyos kay Jacob. Kaya ito po ay personal. Diba? Personal na pangako, mga kapatid, dapat ma-reveal din po sa atin kung ano yung mga pangako ng Diyos sa atin. Hallelujah. At ang gusto kong tingnan dito ay not letting go of the promises of God. Napakaganda ng ginawa ni Jacob na hindi niya hinayaan ang Diyos na hindi igawad sa kanya yung pagpapala, yung pagtatagumpay, yung kasiguruhan, mga kapatid. At nawa ay gano'n din tayo. At sa verse 27, then the man asked him, "What's your name?" At ang reply niya ay, "Jacob," he responded. But Israel, and he said, "Thy name shall be called no more Jacob, but Israel." Kaya napalitan po yung pangalan ni Jacob na Israel. At alam ko po, isang araw, papalitan din po yung mga pangalan po natin sa darating na panahon. Kung paano si Abraham ay pinalitan ang kanyang pangalan mula Abraham ay pinalitan Abraham. Diba? Si Apostol Pablo na isang, ano bang pangalan ni Apostol Pablo? Saul. At ngayon ay, ang tawag na sa kanya ay Apostol Pablo. At si Sarah, noon ay Sarai, ngayon ay naging Sarah. Ibig sabihin, kakabit na, mga kapatid, yung buhay ng Diyos. At kung kakabit na natin, mga kapatid, ang buhay ng Diyos ay babaguhin yung pangalan natin, mga kapatid. Ngayon, general pa ang ating pagkatawag, pagiging Kristiyano. At sabi dyan, sa verse 28, "But Israel, for as a prince, has thou power with God and with men, and has prevailed." Sapagkat si Jacob daw ay nagtagumpay. Kaya sino mang magtatagumpay, mga kapatid, ay may bagong pangalan. Hallelujah. Sa verse 29, sabi dyan, "And Jacob asked him and said, Tell me, I pray thee, thy name."
And he said, wherefore it is that thou ask after my name. And he blessed him there. Tinatanong ni Jacob kung ano ang pangalan niya yung nakalaban niya. At alam naman po natin na yan po ay ang ating Panginoon. At gusto kong tingnan mga kapatid yung ginawa ni Jacob na kung paano niya hindi nilet go ang Diyos at hindi ibigay sa kanya yung pagpapala. At ang subject po natin ngayon ay holding fast to the promises of God. Kinakailangan natin na wag nating i-let go. Kinakailangan natin matibay nating panghawakan ang lahat ng pangako ng Diyos sa buhay na ito. Diba? Gusto ko pong ihalimbawa ang isang bata kapag siya po ay manghawakan sa pangako ng isang magulang o isang tatay, ay hindi niya po nililet go. Diba? Napansin niyo po ba na ang bata, kapag siya po ay manghawakan sa mga pangako ng kanyang magulang, ay hindi niya po ito nililet go. Tatandaan niya ito, mga kapatid. Diba? Kapag ang tatay ay nabigo na hindi gawin yung pangako niya, anong ginagawa ng anak, mga kapatid? Diba? Ito po ay umiiyak. Ito ay nagdadamdam, nagtatampo. At ang bata, mga kapatid, kapag ito ay humawak sa pangako ng kanyang magulang o kung sino man na nangako sa kanya, ay panghahawakan niya talaga ito, mga kapatid. Ang ganda ng attitude ng bata, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 18, kinakailangan natin na magkaroon ng isang attitude ng isang bata. Pero hindi lahat ng attitude ng bata ay kinakailangan natin. Pero yung panghawakan, yung pangako ng magulang natin, walang iba ang ating Ama na nasa langit, yun po dapat ang makuha natin. At yung pagiging humble. Sabi sa Matthew chapter 18, sinabi ng ating Panginoon, verse 3, sabi dyan, and said, verily I say unto you, except ye be converted and become as a little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Kinakailangan po pala natin na maging kagaya ng isang bata, mga kapatid. Yung attitude ng isang bata na sa verse nga, kapatid, yung nabanggit dyan, yung humility. Sa verse 4 pala, verse 4. Sino mang, whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven. Kaya kung meron man tayong makukuha sa bata, mga kapatid, ay yung pagiging humble nila at yung pagiging totoo nila at yung paano sila humawak sa pangako, mga kapatid. Diba? Kapag ang bata humawak yan sa pangako ng kanyang magulang, ay hindi niya talaga ito let go. Ipapaalala at ipapaalala ito ng bata sa magulang. Di ba, Daddy? Di ba, Mami? Di ba, Pa, Tay? Pinangako mo ito sa akin? At ganun, mga kapatid, dapat ang ginagawa natin. Nung si Jacob ay nanalangin sa Diyos, ay binanggit niya ito. Sinambitala niya ito yung pangako niya kay Abraham at ganun din sa kanya, mga kapatid. At kinakailangan natin na kapag tayo pala nananalangin, sinasambitla natin ang kanyang mga pangako. Kung meron man tayong nanais tanggapin ng mga pangako ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Ating palapakan ang ating Panginoon. Praise the Lord. Kinakailangan natin na wag i-let go o kinakailangan natin na to firm grip sa mga pangako ng Diyos, mga kapatid. At tingnan rin po natin, ano ba yung mga pangako ng Diyos sa atin? Kasi hindi naman natin pwedeng panghawakan ng isang bagay na hindi rin natin alam kung ano yung pangako ng Diyos.
Nung tayo ay naging Kristiyano, ang unang pangako sa atin ay ang tinatawag po na salvation. Tayo po ay tumanggap ng tinatawag na salvation, mga kapatid. Di po ba, mga kapatid? Tayo ay tumanggap ng salvation. Pero hindi lamang po yan yung pangako ng Diyos na kaligtasan sa atin. At napakarami pang pangako ng Diyos na kinakailangan natin na ma-reveal po sa atin, malaman po natin upang mapanghawakan po nating matibay. At gusto ko po ito na i-categorize sa dalawang bagay. Ang una ay yung presente at yung pangalawa naman ay future na mga pangako niya. Pag sinabi kong presenting mga pangako niya na dapat may bigay sa atin, mga kapatid, maganap sa atin na mga pangako ng Diyos, ito po yung presenting buhay natin ngayon. Ang ibig sabihin ko po, yung buhay mo ngayon bago ang pagdating niya. Kinakailangan natin na maranasan ang lahat ng pangako niya. At of course, meron din po tayong tinatawag na future na mga pangako ng Diyos. Ano ba yung mga future na mga pangako ng Diyos? Napakarami din, mga kapatid. At bigyan natin ng pansin yung presenting mga pangako ng Diyos upang maunawaan natin. At meron po akong 7 mga pangako ng Diyos na inilagay dito. Ay kayo na lamang po ang magdagdag kasi napakaraming mga pangako ang Diyos. Unang-una ay yung divine healing. Yan po ay pangako ng Diyos sa presente, mga kapatid. Kaya kung tayo nagkakaroon ng sakit, ay pwede natin na ipaalala sa Diyos na ito'y pangako niya sa atin. Ito yung ginagawa natin sa ating kapatid, Brother Robert, na merong healing sa ating physical. Yan po ay presenting pangako niya sa atin. At pwede naman, ang healing, mga kapatid, ay pwede ito nating maranasan. Pwede rin naman natin ito na hindi na natin maranasan. Ano po bang ibig sabihin ko? Kasi it's by revelation o it's by sabihin natin na ang Diyos ang nagpapahintulot ng maraming mga bagay. Gusto man naman natin na gumaling, kung ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, ay hindi na yan ang kalooban niya, at tayo tutungo na doon sa another dimension, ang Diyos ang nakakaalam doon, mga kapatid. Pero kung ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng inspirasyon, kagalakan, kalakasan, kagaya ng ating kapatid, ng ating mga kapatid, Brother Ryan at Brother Robert, na binibigyan sila ng healing, mga kapatid, ay meron pang purpose sa kanila ang Diyos. At yan ay presenting pangako niya sa atin na pwede nating panghawakan na mahigpit sa buhay na ito. At yung pangalawa, mga kapatid, na nilagay ko dito ay yung tinatawag na pagpapatawad. Diba? Kung walang kapatawaran, mga kapatid, ay mamumuhay tayo sa tinatawag na consequence. Tayo ay mamumuhay sa tinatawag na pagiging marumi. Sapagkat ang pangako ng Diyos sa atin, mga kapatid, pagkat tayo po ay patuloy pa rin na nagkakaroon ng tinatawag na pagkukulang at pagkakasala. Sino po ba sa inyo ang hindi na po nagkukulang sa buhay na ito? Lahat po tayo ay marami pa rin pong pagkukulang, nagagawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At ang kanyang pangako sa presente, mga kapatid, ay yung tinatawag na forgiveness. Kinakailangan natin na lumapit sa Panginoon, kinakailangan natin na mag-pray sa Panginoon, to repent, mga kapatid, at tayo ang ating kasalanan ay papatawaran. Sa 1 John chapter 1, verse 9, 1 John chapter 1, verse 9, basahin po natin. Yan ay pangako ng Diyos sa atin, mga kapatid. Yan ay presente na pwede nating matanggap sa buhay na ito. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung meron po tayong kasalanan na nagawa kahapon, kanina, muna nakaraan, ang kinakailangan po natin ay humingi ng tawad sa Panginoon. Confessing. Ang sabi dyan, if we confess, kung hindi ka nagko-confess, mga kapatid, sa iyong kasalanan, hindi mo maranasan ang tinatawag na
kalinisan, yung mawala yung burden sa puso mo, at yung tinatawag na hindi mainam sa puso mo, mga kapatid, hindi mo maranasan kung hindi ka mag-confess o mag-repent sa iyong kasalanan. Diba? Ang bawat pangako kasi ng Diyos, mga kapatid, there is a requirement. Kahit na tayo po ay nasa biyaya, meron pa rin pong requirements ang Diyos. Ang pangako ng Diyos ay salvation, pero meron niya requirements na pananampalataya. Kung ikaw ay magko-confess, ikaw ay magre-repent sa iyong kasalanan, then matatanggap mo yung pangako na kaligtasan. Kaya lahat ng pangako, mga kapatid, there is still requirements na dapat natin na makita. Na kapag ito na-meet natin, ipagkakaloob yung tinatawag na mga pangako niya. Kaya naalala niyo po si Brother Branham, bago po siya nagpagaling, bago po siya nagkaroon ng divine healing ministry, nagkaroon po siya ng ganong ministry, mga kapatid, ay kinakailangan na sumampalataya muna yung tao. Ma-meet muna yung requirements ng Diyos. Kinakailangan nila na sumampalataya na merong kagalingan upang sa ganon ay yung kapangyarihan na nandoon, kumikilos sa pamamagitan ni Brother Branham ay ibigay, mga kapatid. Gumaling yung tao na nandoon na merong sakit. Kaya ang bawat pangako ng Diyos, mga kapatid, meron po itong certain na mga requirements. Si Abraham, nung siya po ay pinangakuan, kinakailangan niya pong sumunod sa Panginoon. Kaya habang po tayo naghihintay sa mga pangako niya, kinakailangan na tayo po ay sumunod sa Panginoon, gawin yung kanyang utos, maglingkod sa Panginoon hanggang sa ipagkaloob niya yung mga pangako sa atin. Walang ibibigay na pangako niya, mga kapatid, kung walang susunod sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pinag-uutos. Kung hindi pumunta si Abraham doon sa Kanaan, hindi ibibigay yung pangakong anak, sapagkat yun po yung requirements. Kinakailangan ni Abraham pumunta doon sa Kanaan, mga kapatid, sapagkat doon ang sinabi ng Diyos na doon kita pagpapalain at doon kita paparamihing lubha. Hindi doon sa Ehipto, mga kapatid. Kaya napakahalaga na ma-meet natin yung requirements ng mga pangako ng Diyos upang ito po ay ipagkaloob ng Diyos sa atin. And it's through obeying His word. Hallelujah. At ano pa yung mga bagay na presenting mga pangako ng Diyos sa atin? Pangatlo ay salvation. Nabanggit ko na po ito kanina. At yung pang-apat ay Holy Spirit baptism. Yan ay pangakong presente sa atin, mga kapatid. Bago magkaroon ng tinatawag na pag-agaw, ay kinakailangan po natin na maranasan yung Holy Spirit baptism. Kasi walang mararapture na hindi po makakaranas ng tinatawag na bautismo sa Espiritu Santo. At ganoon din po sa water baptism. At at panglima po na nailista ko dito ay victory over temptation. Alam nyo ba na ang Diyos ay nangako ng pagtatagumpay kung tayo'y pangahawakan ng kanyang mga pangako, siya po ay nangako na meron pong pagtatagumpay ang kanyang mga anak. Kung papaano yung Israel, mga kapatid, ay pinangunahan ng ating Panginoon, therefore, merong pagtatagumpay sa kanila. Kaya nga nila nakubkob ang Kanaan sapagkat nangunguna ang Diyos sa kanila at nangako ang Diyos ng tinatawag na pagtatagumpay. Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 3, tingnan po natin, ay hindi ata to.
Ay, mali po yung naitala ko mga kapatid. Pero ang pinapakita dito mga kapatid ay ang Diyos ay nagbigay ng tinatawag na pagtatagumpay. Yan ay pangako niya sa atin. Kaya kinakailangan natin mga kapatid na panghawakan yung mga salita niya. At yung pang-anim na nailista ko po dito ay opportunity and meeting our material needs. Yan po ay pangako niya sa atin mga kapatid. Alam nyo, ang Diyos ay nangako din po sa atin na merong opportunity at merong mga katugunan sa ating pangangailangan. At kinakailangan nating panghawakan yung sinabi ng ating Panginoon na huwag kayong magulumihanan, huwag kayong, sabi niya, kung ang papaano nga pinapakain ng Ama na nasa langit, yung mga ibon, ano pa kaya ang kanyang mga anak ng Diyos? Yan ay pangako niya sa atin mga kapatid. Pero sabi niya, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness and all these things shall be added unto you. Yan ay pangako niya sa atin mga kapatid na kinakailangan natin panghawakan. Kung tayo ay merong mga pangangailangan, ang Diyos ay nangako sa atin. Presente ito mga kapatid, hindi ito pang future after the rapture. Ito po ay kinakailangan natin panghawakan. At yung pangpito na aking tingnan nandito ay kapayapaan sa puso. Hindi ko nabanggitin yung verses pa dito mga kapatid. Pero ang Diyos ay nagbigay ng tinatawag na kapayapaan. Panandali ang kapayapaan mga kapatid. Kapag meron tayong anxiety, meron po tayong tinatawag na depression, kung meron tayong mga tinatawag na minsan hindi natin inaasahan ng mga problema at nagbibigay ito sa atin ng mga kaisipan, ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Kung ipagkakatiwala po natin sa Diyos ang lahat ng mga bagay. Diba? Kung hindi mo naman kasi ipagkakatiwala yung mga pangangailangan mo, yung mga problema mo, hindi ka rin naman magkakaroon ng tinatawag na kapayapaan sa puso. At yun ang pangako niya sa atin mga kapatid sa presente at napakarami pa. Kayo na lamang po mga kapatid ang magdagdag. Basahin niyo yung scripture, maghanap kayo mga kapatid kung ano pa yung mga pangako ng Diyos sapagkat yan ay pangako niya sa atin sa presenteng buhay na ito at hindi pinagkulang ng Diyos ang kanyang kanyang biyaya sa buhay natin, yung kanyang habag sa atin mga kapatid. Ang kinakailangan lamang po natin ay yung tinatawag na hawakan po natin ng matibay ang kanyang mga pangako. Sambitlain natin kagaya ni Jacob yung mga pangakong ito sa Diyos. At naniniwala ako na personal na mangungusap ang Diyos sa atin, bibigyan tayo ng inspirasyon ng Diyos upang idulog natin ito sa ating Panginoon. Hallelujah. At ano ba yung mga future naman na mga pangako ng Diyos? Body change before the rapture. Ang rapture, yan po ay future events na magaganap sa atin. Yung reigning with Christ. Kasama natin ang Panginoon na maghahari dito sa lupa. At ganoon din naman mga kapatid, yung inheritance. Ang magmamana ng lupaing ito ay ang kanyang nobya. Yan po yung mga future na mga pangako ng Diyos mga kapatid na kinakailangan natin na matibay na panghawakan na ito'y para sa atin. Can you say amen mga kapatid? Ito ang nagdadala sa atin ng tinatawag na kagalakan mga kapatid. Kapag tayo ay nahihirapan, kapag tayo ay nagugulumihanan na, tingnan nyo lamang po mga kapatid, yung mga pangako ng Diyos sa atin. Na yung mga bagay na naranasan po natin dito sa lupa, ito po ay temporal at meron naghihintay sa atin ang pinakamabuti at pinakamainam na mga bagay. Hallelujah. At tingnan po natin, balikan po natin yung ating main text, Hebrews chapter 10, verse 23. Sabi dyan, let us hold fast the profession. Ang ibig sabihin ng profession dito, yung confession natin ng ating pananampalataya. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. Kanina ay tinumbok natin yung holding fast, yung hold fast. Ang ibig sabihin ng hold fast ay matibay mong panghawakan. Not letting go.
At yung yung ibig sabihin naman ng without wavering dyan ay dapat hindi po tayo kagaya ng wave na nagkakaroon ng doubt. Alam niyo yung alon, mga kapatid. Sabi ni Apostle James, basahin po natin sa James chapter 1, James chapter 1 verse 1. Tingnan po natin yung salitang without wavering sa King James. Sabi diyan, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. Sa verse 2, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Yung mga mananampalataya ay makakaranas ng tinatawag na mga pagsubok, mga tukso sa buhay na ito habang naghihintay sa mga pangako ng Diyos. Kasi ang gagawin po ng kaaway, mga kapatid, habang naghihintay tayo sa mga pangakong pagbabalik at sa iba pang mga pangako ng Diyos, guguluhin nito yung mga kaisipan po natin. Maglalagay siya ng kung ano-anong mga kaisipan, siya po ay maglalagay ng mga traps, mga trials upang sa ganon ay mabago yung kaisipan natin. Kaya nga sabi ni Apostle James, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Yan po ay dapat natin na maggalak daw po tayo. At sa verse 3, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Yamang nalalaman ang pagsubok sa iyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Di ba habang po tayo naghihintay sa Panginoon, sa kanyang mga pangako, dito nasusubukan yung pagtitiis po natin, yung endurance natin. Di ba? Yung katibayan natin, yung mga pagtitiis natin habang hinihintay natin ang kanyang mga pangako. At yung karamihan, mga kapatid, ay hindi na nahihintay yung mga pangako ng Diyos. Ang ginagawa ay nagbabackslide at hindi na pinanghahawakan ng kanyang mga pangako. Pero sabi dito, mga kapatid, yamang nalalaman natin na ang pagsubok sa iyong pananampalataya ay gumagawa po ng pagtitiis. Sa verse 4, but let patience have her perfect work, that she may be perfect and entire, wanting nothing. Yun palang ginagawa ng mga pagsubok, mga kapatid. Ito po ay piniperfect tayo. Yung mga patience natin, yung pagtitiis natin. Hallelujah. At sa verse 5, di ko na kailangan yan na i-broad pa, mga kapatid, o sabihin, elaborate pa sabagat alam nyo na ang mga bagay na yan. Sabi sa verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally. Diba? Kung meron daw na nagkukulang sa karunungan, ay kinakailangan niya na ipanalangin ito. Ask God about it. And upbraided not, and it shall be given him. Ito daw ipagkakaloob, mga kapatid, kung ito ay ating ihingin sa ating Panginoon. At sa verse 6, sabi dyan, but let him ask in faith. Kung daw tayo ay hihingi sa Panginoon, kinakailangan natin na hingin ito sa pananampalataya. At nandito na yung salitang wavering. Nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Kung daw tayo, mga kapatid, ang pananampalataya daw natin ay kinakailangan maging stable, maging unmovable. Hindi kagaya daw ng isang wave of the sea na paganyan-ganyan. Pero kung daw tayo ay hihingi, kinakailangan daw na steady, without wavering. Yan ang sinasabi, mga kapatid. Kung tayo'y nanghahawakan sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, hindi daw po kagaya ng alon ng dagat. Sabi pa dyan, driven with the wind and tossed. Ito ba'y parang paganyan-ganyan, mga kapatid, hindi stable. At sa verse 7, sabi dyan, For let not that man think that he shall receive anything of the Lord.
Huwag daw mag-akala ang sino man na makakatanggap sa Panginoon kung ganun daw po tayo ang pananampalataya natin. Kung ang pananampalataya natin ay tila ba laging tinatangay, huwag tayong umasa daw na tatanggap tayo ng pangako niya. Kaya ito po'y paalala ni Apostle James, mga kapatid. Kung meron tayong pinanghawakan na kanyang mga pangako, kinakailangan na ang pananampalataya natin ay without wavering. Pinanghahawakan nating matibay. Alam ko may meron tayong mga kainaan, mga kapatid. Yun ay totoo na yun. Kay Abraham, meron din ng mga kainaan si Abraham. Pero yung paano siya manghawakan sa pangako ng Diyos, mga kapatid, ay without wavering. Diba? Hindi niya winaglit ang pangako ng Diyos. Kahit na 99 years old na siya, ay nandoon na yung pangakong anak ay pinanghawakan niya pa rin, mga kapatid. Pero although na meron siyang mga naging pagkakamali sa panahon na yon. Pero sabi ba nga na Apostol Pablo, hindi humina ang kanyang pananampalataya, kundi lumakas ang kanyang pananampalataya. Hallelujah. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Sa verse 8, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. A double-minded man is unstable all his ways. Kaya napakalaga po pala sa pagiging Kristiyano, mga kapatid, na kung tayo ay nalaman na natin ang kanyang mga pangako, kinakailangan natin na magpatuloy. Kinakailangan natin na suungin ang nais ng Diyos sa atin. Kinakailangan natin mag-stable ang ating mga kaisipan upang tanggapin natin ang kanyang mga pangako. Pero minsan iniisip ko, mga kapatid, in reality, kadalasan ay lagi nagdo-double mind yung mga mananampalataya. Ano kayang dahilan? Ito po'y dahilan sa merong kaaway. Dahilan merong mga bagay na inalalagay na influence sa ating mga kaisipan. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay nag-aalinlangan sa kanyang mga pangako. Naalala niyo sa Garden of Eden? Nung na dapat ay pinanghawakan yung mga pangako sa kanila. Anong pangako kay Adan at kay Abraham? Paparamihin din sila, mga kapatid. Sila ang magkakaroon ng authority and power dito sa lupa. Sila yung maghahari. Magiging mabuti ang kanyang kalagayan. Pero nung dumating ang kaaway, nabago ang kanilang kaisipan. Naging unstable ang kanilang kaisipan. Na dapat sana ay pinanghawakan nila ang mga pangako ng Diyos ay nabago ang kanilang kaisipan. At na ganun-ganun, mga kapatid, ang nangyayari sa mga Kristiyano sa panahon po natin ngayon. That is the reality. Pero ito'y pinapaalala sa atin muli ng Diyos, mga kapatid, upang sa ganun ay tayo ay maging stable muli sa ating kaisipan. Sabi ni Apostol Pablo sa Hebrews chapter 12, kinakailangan natin na laging tumingin sa ating Panginoon para maging stable ang ating mga kaisipan. Sapagkat ang kaaway nandyan na yan, mga kapatid. Pero kinakailangan natin na masigit pa natin na tingnan ang ating Panginoon, ang kanyang mga salita, upang sa ganon ay huwag tayong laging maging double-minded man, mga kapatid. Hallelujah. At balikan natin yung Hebrews chapter 10, verse 23. At dyan po ako magtatapos, mga kapatid. Hanggang verse 39 siguro yan, lahat-lahat. Kasi yung sumunod pa niyan ay napakaganda ng mga sinabi ni Apostol Pablo. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. Ang ibig sabihin po ng without wavering ay dapat stable, naka-incline, unmovable. Kaya dapat ang pananampalataya natin kung tayo'y ahawak sa kanyang mga pangako, kinakailangan na stable ang ating mga kaisipan. Kinakailangan na unmovable tayo, mga kapatid. For He is faithful that promise. Huwag daw tayo mag-alinlangan sa mga pangako ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin pa ng without wavering, huwag nawa tayo magduda sa kanyang mga pangako. Sa verse 24, sabi dyan, and let us consider one another to provoke unto love,
and to good works. Habang tayo'y naghihintay sa mga pangako ng Diyos, mga kapatid, sabi diyan, let us consider one another to provoke and to love. Diba? Kinakailangan natin na magkaroon ng pagmamahalan yung mga mananampalataya and to good works. Kaya itong dahilan, mga kapatid, nandito tayo ay kinakailangan na mabind tayo sa pag-iibigan ng ito habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Sa verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together. Yung mga mananampalataya pala na matibay na nanghahawakan sa kanyang mga pangako ay hindi po pala nagiging pala absent sa gawain ng Panginoon. Yan po ay salita ng Diyos, mga kapatid. Not forsaking. Kung tayo nga ay hindi na nakaka-attend, 1 month na, kung taon na, mga kapatid, ay there's something wrong, mga kapatid, sa pananampalataya natin. Ibig sabihin, there is something, a doubt in your heart na kinakailangan na maalis yun upang sa ganon ay sumibol muli yung joy sa puso mo patungkol sa gawain at sa mga pangako ng Diyos. At sila na nangahawakan sa pangako ng Diyos, sabi diyan, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Ang ibig sabihin dito, na see the day approaching, ang pagbabalik po ng ating Panginoon. Sinabi na ito na Apostol Pablo sa unang iglesia, mga kapatid. Pero naniniwala ko kung meron mang pinakatumpak na panahon na ito ay gagamitin na scripture, ito po ay sa panahon po natin. Huwag nating magpapaliban tayo sa mga gawain ng Panginoon. Sana malinaw ito, mga kapatid, sa bawat isa atin. Alam kong marami sa atin ang minsan hindi nakaka-attend, minsan ay may mga pagkakataon, mga kapatid. Pero pinapaalala sa atin ngayon na huwag nawang magpaliban tayo sa mga pagkakatipon na kagaya nito. Mari po ba nating palapakan ng ating Panginoon, mga kapatid? Sila na nangahawakan sa pangako ng Diyos, lalo na napakalapit na ng pagdating ng Panginoon, sila daw po ay hindi lumiliban sa mga gawain. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Sa verse 26, sa verse 35 na lang, brother. Verse 35 hanggang verse 39. Sabi diyan, huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Huwag daw po nating itakwil, mga kapatid, yung pagkakatiwala natin sa Diyos sapagkat meron po yung dakilang gantimpala. Sino po ba sa inyo merong nais ng gantimpala, mga kapatid? Lahat naman po tayo gusto ng gantimpala, mga kapatid. Diba? Kasama nung tayo tumanggap sa Panginoon, meron niyang gantimpala, mga kapatid, sa kanila na naglilingkod sa Panginoon. Diba? Kung ang bata nga, kapag yan po ay inutusan, minsan hindi yan gagalaw kapag hindi yan binigyan ng gantimpala. Binigyan mo ng sobra yung kanyang, minsan pag sinabihan mo na, anak, bili ka nga ng kung anong bibilhin sa tindahan, toyo. Magdadabog yan kapag walang gantimpala o sobra sa pera. Pero kapag may sobra yan, sige, sa'yo na yung counting barya, counting pera. At yan ay magagalak, mga kapatid. At di naman tayo naging ipokrito, mga kapatid, na ayaw natin ng gantimpala ng Diyos. Sabagat sabi kasi minsan lagi ko napag-isip, yung mga sabi ng karamihan, ako'y naglilingkod dahilan lamang sa relasyon sa Panginoon. Pero ang katotohanan, mga kapatid, kasama ito, mga kapatid, sa atin. Meron tayong relasyon sa Panginoon at meron din tayong gantimpala. Kasi kasama itong inoffer sa atin, mga kapatid. Kasama ito na sinabi ng Diyos sa atin.
Kaya sabi diyan, huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. At lais natin ng tinatawag na gantimpala. Sa verse 36, For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Ang kailangan pala natin mga kapatid, ay ganapin kung ano ang kalooban muna ng Diyos sa atin. Kagaya po ni Abraham. Anong ginawa ni Abraham? Sumunod sa Diyos. Siya po ay, nung tinawag siya mga kapatid, siya po ay tumungo doon sa sinasabi ng Diyos. Kung di po siya sumunod, hindi niya ginawa ang kalooban ng Diyos, hindi po siya tatanggap ng pangako. At ang sabi diyan Apostol Pablo, For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Ang daming pangako ng Diyos sa atin. Sa verse 37, sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwad. Dapat ito na yung mga scripture natin sa panahon natin ngayon, mga kapatid, sapagkat alam po natin na napakalapit na ng pagdating ng Panginoon. And we will receive the promises of the rapture and body change. Kung meron man tayong pinakakahintay sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ay yung tinatawag na rapture at yung body change. And we will reign with Christ. Hallelujah. At wala nang anuman na sakuna, wala nang anumang kagutom, wala nang anuman na masasabi nating kapigatian sa panahon na yan. For yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. Verse 38, last two verse. Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, ng tumatalikod. Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, ay yung matibay na nangahawakan sa kanyang mga salita. The just shall live by faith. Ang ibig sabihin ng the just shall live by faith, kinakailangan natin na mabuhay sa tinatawag na pananampalataya, paniniwala sa Diyos, pagsunod sa kanyang kalooban. Diba? Hindi, ang pananampalataya, mga kapatid, hindi lang mga ito paniniwala, kundi ito po ay may kasamang pagsunod. Faith without action is dead. Kaya tayo, mga kapatid, kung merong mga utos ng Panginoon, ating itong sinusunod, patuloy natin itong sinusundan sapagkat ito ang magdadala sa atin sa kanyang mga pangako. At sa last verse 39, ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa may mga pananampalataya sa ikakaligtas ng kaluluwa. So, amen, mga kapatid. Yan po ba ang scripture natin, mga kapatid? Tayo ay hindi nagsisibalik sa kapahamakan. Kailan po ba ito, mga kapatid, na yung mga nagsisibalik sa kapahamakan? Kung tayo'y tumanggap na ng kaligtasan, mga kapatid, nakita na natin yung biyaya niya, ang kanyang salvation, kinakailangan natin na manatili, mga kapatid, na panghawakan pa ang kanyang mga pangako. Kung paano ang Israel ay mula sa kanilang pagkatawag hanggang sa tinatawag na pangakong lupain, ay ganun din po tayo na magjo-journey mula sa ating salvation, patungo sa paglilinis ng ating mga buhay, sa pagsunod sa kanyang kalooban, sa buhay na ito, mananatili tayo sa gawain ng Panginoon, forsaking not the assemblies of God, assembling of God, at tayo ay mananatili na pinangahawakan ang kanyang mga pangako. Ano ang mga pangako niya sa mga darating? Ang kanyang pagbabalik muli at ang body change natin, mga kapatid. Mula sa corruptible unto incorruptible na meron tayo, mga kapatid.
Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan. At nawa mga kapatid, kung tinanggap na natin yung kaligtasan, hindi lamang po yan yung pangako niya sa atin, kundi masigit pa na mayroong pangako sa loob yan ng ating Panginoon. Kinakailangan natin panghawakan ng kanyang mga pangako pa, ang marami pang mga pangako ng Diyos at tayo po ay magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Forsaking not the assembling of God. Yung mga pagkakatipon. Sapagkat kung ating nalalaman na malapit ng Panginoon, masigit po natin na pinapahalagahan ang kanyang mga gawain. Diba? Kung tayo magdidesisyon sa maraming bagay, kinakailangan po natin na laging titingnan kung ano ang kanyang kalooban, kung ano ang makakabuti sa ating mga kaluluwa. At kung paano natin hindi tayo makakaliban sa mga gawain ng Panginoon. Hallelujah. Yun lamang po ang aking may babahagi sa araw na ito. Holding fast of the promises of God. Kinakailangan natin panghawakang matibay, mga kapatid, ang kanyang mga pangako hanggang sa ito po ay tuparin niya ang lahat-lahat sa atin. Sabi ko nga, merong presenting pangako ang Diyos na pwede natin matanggap sa panahon natin ito. Pero meron din na mga pangako ang Diyos na for the future. Na ito po ay paparanas po sa atin at ipagkakaloob po ng Diyos sa atin. Hallelujah. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid. Purihin ng Diyos, yun lamang po ang aking may babagi sa araw na ito at kayo po ay pagpalain ng Panginoon. Tayo po ay manalangin sa araw na ito. Hallelujah. Hallelujah. Salamat o Diyos sa araw na ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa word of encouragement sa bawat isa amin. Kung kami man po ay maraming pinanghihinaan ng loob, nawawalan ng pag-asa sa maraming bagay dito sa lupa dahil sa mga problema, mga pagsubok, mga bagay na minsan ay dumarating sa amin at nagdadala sa amin sa walang katiyakan, nagdadala po sa amin sa pag-aalinlangan. Tulungan mo po ang bawat isa amin na patuloy na panghawakan ng iyong mga salita. Kinakailangan namin, Panginoon, na higit pa namin na tayuan, standing firm with the promises. Kinakailangan po namin, O Diyos, na higit po namin na huwag kami magduda sa iyong mga pangako. At patawarin mo kami, Panginoon, kung kami man po ay naging unfaithful, kung kami man po ay maraming kahinaan. At alam po namin, Panginoon, na ikaw magpapalakas sa amin. Ikaw magbibigay sa amin ng inspirasyon sa mga pangakong ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na makatayo, Panginoon, sa mga pangakong ito sapagkat alam po namin na hindi basta-basta ang mga pangakong ito. Maraming pagdadaanan ang iyong mga anak, O Diyos, na mga pagsubok, mga temptation ng kaaway. Pero sana, Panginoon Diyos, tulungan mo kami na maging matatag, maging malalakas sa mga huling panahong ito sapagkat alam po namin na ang kaaway ay hindi titigil hanggang sa ang mga mananampalataya ay makita sa kabagsakan, makita sa panghihina. Pero salamat sapagkat ikaw ang nagtatayo sa amin, ikaw ang nagbibigay sa amin ng pag-asa, ibinabangon mo, Panginoon, ang iyong mga anak. At naniniwala kami, Panginoon Diyos, na hindi mo kami pababayaan, kami ay tutulungan na makatawid hanggang sa muli mong pagbabalik. Salamat, Panginoon Diyos, sa araw na ito. Hayaan mo po, Panginoon, na pasalamatan ka namin sa iyong mga salita. Pasalamatan ka namin sa dakilang pribilehiyong ito na makapanginig muli ng mga salita ng buhay. We worship you, we glorify your name. In Jesus Christ's name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ating palapakan na ating Panginoon, mga kapatid.